Ayan. So, bigyan po natin ng topic. Ang aking, saglit lang po siya, hindi siya ganun kahaba. A time to pray, a time to speak. Sabi niya po, there is a power in tongue, sabi niya sa Bible. Amen. Sabi niya ganun, I want to tell you the power of words. Sometimes, you know, yung sa buhay po natin, katulad nung kakanta tayo kanina, no? Sometimes there is an emotion that are up. Pero sometimes there is something in our heart na gusto natin talaga magpabago sa Lord. Kasi minsan may mga awitin na talaga hindi mo mapigilan. Yung pasasalamat mo sa Lord. Yung parang, Lord, posible nga palang mabago mo kami. Kasi kanina parang tinitingnan ko yung buhay kung sino ako noon, kung sino ako ngayon. Masyado akong mataray. Masyado akong matapang. Ayaw akong matatalo. Pero yung nature character ko po is, yung mababa lang siya. Pero parang, pag yung, parang ayaw mo, sa loob-loob mo, parang ayaw mo magpatalo lang. Pero ayaw ko rin nakakasakit ako ng tao. Yun po yung nature ng pagkatao natin. Lahat tayo meron, di ba? Merong karakter na parang paggalit ka, nananakit ka. May karakter na parang paggalit ka, nakakapagsalita ka ng hindi maganda. May karakter na parang paggalit ka, talagang transparent. Alam nyo, meron pong sa buhay natin, nangyayari yung ganun eh. It's happened. Kaya nga, yun ang sinasabi na we have to accept each and every one of us. Kailangan yakapin natin kung ano man yung pagkakamali, kung ano man at sino man ang tao na to. When we give up, wala namang mangyayari. Katulad ng pagpunta natin sa church, siguro kung titingin tayo sa preacher, sabi ko nga, titingin tayo sa music ministry, titingin tayo kay kuya, hindi na tayo talaga babalik. Paulit-ulit yun ang sinasabi natin, kaya hindi po talaga tayo titingin sa tao. Ang titingnan natin, yung dinadala ng lang mensahe. It's about me and God, kung ano man yung accountability ng mga tumatayo, kung ito man ay pinapamuhay, pero the best thing, sabi nga, mas mahalaga yung nakikita, yung sinasabi natin sa buhay natin. Amen. Hindi po yung kung ano yung nasa church tayo, we are so sweet, we are so good, we are so nice, but behind the church, sino po ba tayo, di ba? Yun po ang pinakamahalaga sa isang Kristyano. Kasi makikita at makikita, sabi ko nga sa inyo, hindi mo makikita yung karakter ko, yung karakter nyo, kung tayo ay sama-sama lang dito, we will show up the best. Yes. Ibibigay natin yung pinaka-the best natin. Pero, eto lang masasabi ko. Makikilala mo ang isang tao pag nakasama mo sa loob ng bahay. Amen. Kasi lahat na lang ng karakter nandun kitang-kita eh. Pero ano yung sabi ng Lord, all things are possible. Kapatid, gusto ng Diyos lumapit tayo sa Kanya yung bilang tayo. Hindi yung, kung, ay gusto ko lumapit sa Kanya, gusto ko yung maging okay ako, maging sweet ako, maging nice ako. Pero alam nyo, no. Pero sabi nga, there's nothing impossible with God kapag lumalapit tayo sa Kanya. Yeah. Kapag nakababad tayo sa presensya ng Lord, I don't think so na yung character ng Lord hindi natin magiging character. Sabi nga, good character, corrupt, bad character, corrupt, good character. So, subukan natin sumama lagi sa mga party, sa mga taong ganito yung character nila. Hindi ka man magiging ganon, pero parang nakikigalit ka kasi hindi mo sila kinokontrola kasi lagi ka pa rin nandun. And one day, you will see yourself na ganon ka na rin. Pero alam niyo po, ang masasabi ko lang, kung tayo nakababad sa presensya ng Lord, I don't think so na yung pagmamahal ng Lord, yung compassion ng Lord, hindi tayo mababahaginan. So there is a power in tongue. Kaya, sabi niya po, we give life to what we saying. Sabi niya pong ganon. Neither good or bad. Kasi may mga, sa buhay po natin, minsan parang sinasabi natin na wala na atang pag-asa yung buhay ko, parang ganito na lang ako, hindi na ako makaon sa utang, parang ito na lang. Ito na ako, parang hindi na ako tataas ng sweldo ko, okay na ako dito. Parang ganun sila kay stagnant, ganun sila kampante. Pero alam niyo kung makikita natin yung plano ng Diyos sa buhay po natin, na hindi yun sinasabi na nakahiga ka sa kasalanan, hindi ka na maalis doon. Nagkakasala pa rin tayo, kapatid. Nakakapag-react pa rin tayo in the way na hindi nagugustuhan ng Lord. Nakakapag-react pa rin, sabi nga ni Apostle Paul, the things that I don't want to do, yun ang mga nagagawa ko. The things that I want to do, hindi ko nagagawa yun. Kasi parang tayo din eh. Sino ba sa atin ang nagnanais na nakakagawa ng mga bitis, mga palpak? Wala po, di ba? Pero bakit nangyayari yun? Kasi hindi tayo nagiging careful. Hindi tayo mapagbantay. Si Taning, 24 hours siya talaga, na nandyan lang yan, talagang gusto niya ma-deceive tayo. Kaya there is a power in tongue. When we know how to rebuke, when we know how to pray, sabi ko nga, first thing in the morning, just, He deserved to give everything. Yung first fruit of our offering, first fruit of our time, deserve ng Lord yun eh.
Yung bang sabi nga, lagi ko tong, I really love this, you know. Sabi ni Pastor, Reverend Pastor Santos, yung pinaka-head pastor sa kabilang church na nandanan ko. Sabi niya ganun, what you pray, determine your day. Kasi sa umaga pa lang, kapag nanalain ka ng kapatid that God will going to take care of you, alam mo sa whole day na yun, hanggang sa pag-uwi mo, nakaranas ka man minsan na pagod o ganito. Pero yung pag-iingat ng Diyos sa buhay po natin, nandun po siya. Amen? Amen. So many people today, they are living defeated, discouraged lives all because of their words. Kasi minsan parang, laging ano, kasi yung pamangkin ko po noon, talagang napakaligot, parang kitikiti. Lagi nila sasabi, talagang batang yan, ang likot-likot, ang tigas ng ulo, ang kulit, ang kulit. Ako lagi ko nalang sinasalo, sabi ko gano'n, parang computer yan eh. Kung anong pinapasok mo sa computer, yun ang lumalabas. Amen. Pero tayo mga Kristiyano, with faith, kahit sabihin mo yung asawa ko, yung anak ko, ganito yung buhay niya, hindi na talaga ito mapapalapit sa Lord. No. Hindi tayo eh. Lagi natin tatandaan, hindi ako na pwedeng magpabago sa'yo kung ano yung sinasabi ko. Hindi tayo ang pwedeng magpabago sa tao, kahit anong advice yan, siya pa rin ang magdidesisyon. Pero ang pwede lang magpabago sa buhay natin, ang Diyos lang. Amen. Ang pwede lang magpabago ng sitwasyon. Kaya hindi tayo lagi na parang tatayo tayo dito, parang titirahin natin. Hindi siya nakaka-encourage. Alam niyo yung taong nakakagawa minsan ng although sometimes pinapaalalahan mo siya, sometimes there is a moment na, eto na yun, this is it, na kailangan malaman mo na hindi tama yung ginagawa or hindi mo man sabihin, iparamdam mo na nasaktan ka rin. Sabi ko nga, tayong tao, hindi tayo ba ito nilikha ng Lord na may pakiramdam? Lahat tayo may pakiramdam. Hindi po ba? Dumarating yung pagkakataon na nakakasakit tayo, dumarating yung pagkakataon na nagre-react tayo na iniisip lang natin yung damdamin natin, nasaktan ako eh. Hindi mo alam na yung nasakit na naramdaman mo, nakakasakit din tayo, di po ba? Pero the moment na yung time na when we spend to God, alam niyo po na pag nag-spend tayo ng oras sa Lord, talagang mararamdaman mo na lang na parang ganito ka na rin eh. Yung puso mo yung passionate na rin. Yung puso mo mapangunawa na rin. Yung puso mo mapagmahal na rin. Kasi sabi ng Lord, di ba sabi nga, when He said, love one another, He first loved us. When He said, forgive one another, He first forgave us much. Pinatawad niya tayo kapatid. Unconditional love siya. Ako siguro, maaaring pwede pa sabihin, okay, ganito ako ngayon, I can accept everybody. Pero there is a moment in my life na darating ako na parang hindi ako magiging masaya na masasaktan ako, di po ba? Kasi tulad ng ating Lord, nasasaktan man siya, pero He always open hand. Di po ba? Masyadong grabe yung pagmamahal niya sa atin. Kung meron man tayong hahanapin na pagmamahal, alam mo, sa Kanya na lang. Number one na nating hanapin. Kasi when you feel unlovable, when you feel unloved, pakiramdam mo na parang walang nagmamahal sa'yo. It's because of our character, it's because of our attitude, it's because of who we are. Alam mo, kung babalik tayo sa salita ng Lord, kung gaano niya tayo kamahal, ibigay niya yung kaisa-isang bukti na anak niya. At si Jesus Christ, hindi siya nagreklamo. Siya mismo nagbigay, nag-offer siya. Hinubad niya at iniwan niya yung pagka-Diyos. Hindi po siya 50% na Diyos, hindi siya 50% na tao. Naging tao siya para maramdaman niya yung nararamdaman natin. Amen. 100% siyang naging tao. Kaya kung na-overcome ng Lord yung mga bagay na tinukso siya, but He used the Word of God. Di po ba? Nagutom siya, but He used the Word of God. Kinurse siya, sinaktan siya, but He used the Word of God. Tayo, ano pong use natin when the people hurt us? Alam doon natin dapat ipakita eh. Hindi natin huhubarin yung ating pagkakristyano, kapatid. Huwag natin sirain yung testimony, pero minsan, siyempre, nobody's perfect. Sabi nga, it's okay. It's happened. Nangyari na yun. Ang mahalaga lang doon is, sa susunod, Lord, ayoko na ulit ma-fail ako sa ganitong character ko. Ayoko na ulit na, di po ba? Alam mo, ito lang napakahalaga eh, respect. How we spend our time with somebody else, di ba? Ngayon, nakikinig tayo. Pero dapat yung salita na marinig po natin, pinapumuhay natin, di ba? Yung mahalaga yung makita po sa buhay natin. Amen? Amen. Sabi po doon sa Isaiah, pakibasa po, ng unang makakita sa Isaiah 57 verse 9. Please po. Isaiah 57 verse 19. 19. Opo. Isaiah 57 verse 19 po. I crave the fruit of the lips, peace, peace to him that is far off, and to him that is near, said the Lord, and I will heal him. Amen. Amen. Sabi niya po doon, you are who you are today in large part.
Ikaw yan kung ano yung mga sinasabi mo before. Ikaw yan kung ano yung mga nire-react mo nung before. Amen. Kasi kung tayo nagre-react, kung di tayo nagdi-desire na mabago at mabago everyday, anyway, it doesn't matter. Kung ngayon, mag-pray ka ngayon, bukas walang mangyayari, hindi siya overnight yung changes. Amen. Pero the more you say your words, the more na sinasabi, Lord, gusto kong mabago, Lord, gusto kong mabago, Lord, gusto kong alisin tong vision to, gusto kong alisin tong character na to, gusto kong alisin, sabi mo nga, God is so polite. He's just a step back na kapag hindi natin siya binibigyan ng karapatan sa buhay natin na, Lord, have your way. Kasi napaka-polite niya, hindi ka tulad ng tao, talagang makikialam yan sa buhay natin, pamilya natin, makikialam talaga yan pag may nakikita ng karakter o yung sa atin. Pero ang Diyos hindi po siya yan, napaka-polite niya. Pero once na nag-ask po tayo sa akin, Lord, gusto kong mabago yung ganitong karakter ko. Gusto ko pong mabago na, Lord, yung mga ganung bagay kung ano man na meron tayo. Sabi nga, hindi to reason ng patamaan kung ano. Hindi to reason, hindi to panahon na para gumibaf tayo. Hindi to panahon na para, alam niyo, ako, for me, mas gusto ko naririnig kung ano yung mali sa akin. Mas gusto ko narinig, masakit man siya, yun ang pinakamasarap na part. Yun ang pinakamasakit at masarap na sasabihin sa akin na, and I really admire those people. Minsan pupunta ako dyan, although nag-ayos ka, di ba? Pagdating mo, minsan nag-scarf ka, nag-ganito ka. Kaya sabi nga ni Lucy, ate, sabi ni Lucy, tsaka ni Elsa, wala sila, no? Sabi niya, ate, buhok mo, parang di ka nagsuklay. Tapos gagasuklayin ka. Alam mo, mga tao talaga, alam niyo may mga tao, siguro alam din nila, wala tayong service. Hindi sila may word si Elsa okay. nasabihan kasi. Kaso lang, next namin sinutulog talaga yun. Amen. So sabi niya pa doon sa Isaiah 59 verse 19, sabi niya, you are who you are today in large part because of the word that you've been spoken to yourself. Sabi niya gano'n, di po ba? Words, yung salita kasi parang seed yan. Kung ano yung tinatanim talaga natin, it will produce. Alam mo, pag sinasabi mo siya na, by faith in the mighty name of Jesus, Lord, alam ko na ano man tong, kung kalooban mo man, kasi minsan pinipilit natin eh. Pero yung parang binibigyan ng Lord, okay, anak, kasi gusto mo yan eh. Pinipilit mo akong hingan ng gano'n. Okay, yung panghahayanan ng Lord na, okay, you will have it. Pero hindi yun ang the best. Pero kung matututo tayong maghintay, pag humingi tayo sa Lord, pag matututo tayong maghintay na hindi, sabi nga, sabi nga ko, it's not a microwave, changes is not a microwave. Kung tayo, yun yung tao na kapag may nakakausap tayo sa telephone, 2 hours tayo nakikipag bla 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 ng portukwa, pinag-uusapan yung buhay ng buhay, hindi po ganun kadaling mawala yun. Yung karakter natin, kung ano man yung karakter natin na walang respeto, walang pang ano, alam niyo hindi siya ganoon eh. Hindi siya ganoon overnight. Pero when you desire for it, when you start to speak a words, Lord, gusto kong mabago. Nakakasakit na yata ako. Kasi may mga tao na sinasabi, "Oy, ikaw na masyado kang magsalita ng ganito." Alam niyo po ba 'yon? Pero alam niyo, ako, sabi ko nga, napakaingat ko doon sa mga kaibigan ko. When this friend is really, you know, a real friend, mas the more na respeto ko, the more na pinapahalagahan ko. Ganun po yun eh. Sabi nga, iba-iba tayo ng upbringing, iba-iba tayo ng naranasan. Minsan tingnan po natin na kung bakit nire-react ng ganun ang klase na tong tao na to. Kasi sa dami ng naranasan niya, ano magiging reaction natin? We need to pray. Amen. I mean, minsan napakadali na sabihin na, we pray for her. But you really do? Nananalangin ba talaga tayo, kapatid? Di po ba? Mahalaga po yun eh. Mahalaga yung parang, kapatid, I pray for you. Ano sabi nga, you don't need to mention all the names, di ba? Sabi nga, Lord, bless our church, bless our pastor, yung mga kapatiran po namin, yung mga naiimbita ng Panginoon. Ano po, napakahalaga yun talaga. Yung you speak words na talagang magbibigay sa encouragement sa bawat isa. Sa halip na parang, okay lang pag-usapan para mapag-pray. Pero see to it na ang taong sinasabihan mo, kapatid, ay hindi ka rin itatalikuran. And see, sabi nga, bakit mo ginawa ang isang bagay? The motives of the heart. Di po ba? Bakit mo sinabi ito? Bakit ka nagbigay? Ibig sabihin, the motives of the heart. Pero ang nakakalungkot dun, kapatid, sabi nga, yung meron ka na, hindi ka pa marunong magbigay ng love. Di po ba? Meron ka na, hindi ka pa marunong magbigay ng time. Di po ba? So, I want to illustrate yung trabaho ko ni Michelle noon. Ang dami, nag-rendezvous sila, ilan yata sila, parang, syempre, pinakabago si Michelle sa lahat ng nag-rendezvous. But I speak a words. Sabi kong ganun, sabi niya, tita, pwede mo pitawag, ka-text ko yung madam, Michelle, tumawag ako. Sabi ko, Michelle, alam mo, sabi ko, and this is what I declare and I believe. Lahat ng tinatawagan ko, lahat ng nire-rendezvous ko, nakukuha nila ng trabaho. Since nang dumating ako dito, sabi kong ganun. Lahat ng nagpapa-rendezvous sa akin. That's what, hindi man mangyari yun ang paniniwala ko.
So, to make the story short, ganito, pumunta si Michelle, nag-render po, tita, marami kami. At ayun po, sabi niya, tawag na lang. So, sabi kong gano'n, ayokong mag-fall ako dun sa words ko. Kasi parang sabi kong gano'n, anyway, sabi ko, pag para sa yan, tatawag mo lang. Pero kapag sinabi na, alam na natin yun, di ba? Kapag sinabi naman na, I will call you, alam na natin yun, whether you're positive or negative. Pero in my heart, sabi nga, Lord, yung kalooban mo para sa kanya yun. Para sa kanya siya. And yun, nung nawala si Michelle, nasabi niya gano'n, ay, nasa Pilipinas ba ako noon, Sheng? Sabi niya gano'n, nag-text sa akin ng madam sa phone ko. Sabi niya, willing ka ba na ano? Tapos ako lagi ko sinalagyan na pag nag-text ako, okay lang ba? Nagpapaalam ako kung sino. Siya, okay lang ba na-text ko yung madam? Sabi niya, puti tao kaya. Sabi ko, i-text mo siya. Sabihin mo, ito na yung number mo. Tapos sabihin mo, madam, dito ka na mag-text. Ito yung number ko. Ano po sasabihin ko? Ako mag-text ako, ipo-forward niya. Sabi niya, tita, ito yung sinabi. Okay, ipo-forward ulit. Parang si Lucy din nung gano'n sa awa namin yung gano'n. Ano po sasabihin ko? Si Matil, sabi niya, tita, ano sasabihin ko kay kami? Nasira yung ganito. Sabi ko, sabihin mo ganito, tita, pwede mong pakitext. Gano'n, gawa na naman ng text. Kaya pala, sabi ni Michelle. So, basta dineclare ko lang po siya noon na lahat ng ano, alam niyo, in few, tumawag po yung madam, nag-text siya. Basta sabi niya, can I have another question? Sabi niya gano'n, okay lang ba na sumama ka sa amin pag umaalis kami ng outside? Tapos sabi ko, Cielo, okay lang ba? Sabi ko gano'n, opo, tita, sabi ko, siya, sige, sabi niya. Tapos nakipagkita ulit siya na nag-rendezvous the second time. Tapos kayo po, nakuha na, glory, all glory belongs to God. Sabi niya, don't allow anyone to speak of words. Alam niyo yung level na binibigay sa atin, hindi ka na mababago, kanya na talagang karakter mo. It's up to you if you accept that. Yeah. You have to pray. There's a power in tongue. And lagi niyo po sasabihin, sabi ko nga, pag wala tayong word of God na there is no weapon that is formed against us shall prosper. Amen. Dapat lagi natin pinanghahawakan, napakabisa po nun eh. Walang sino man na mag-iisip sa atin ng masama o gagawa sa atin ng masama na magpa-prosper sila. Ibig sabihin, pag pinanghawakan natin yan, there is no weapon that is formed against me or my family or my church that is formed against us shall prosper. Walang magtatagumpay kahit anong gawin sila sa atin. Magbalak man sila ng masama, kapatid, hindi sila magtatagumpay. Amen? So, napakahalaga po talaga yung sinasabi natin na, Lord, all things is possible to God. Pwedeng mabago yung karakter natin, kapatid. Huwag na natin try baguhin yung ano natin. Try lang natin i-refresh kung anong meron tayo. Lalabas yung nasa loob natin. And the people will see us beautiful and handsome kapag deep in our heart. Ako, tumitingin ako ng Christ at love with a character. Pag sinabi kong Christ Christ ng tao, pag sinabi kong nakakang point tao na to, with a character, hindi yung out. Meron din napakadalang, napakaseldom kong mag-crush ng taong, ay, ang cute niya. Pero alam mo yung cute na sinasabi ko, deep in our heart, yung may character na makikita. Makikita ko sa yung gano'n. The Bible says that, sabi nga gano'n, I can do all things through Christ. Kasi pwede po natin sabihin na, hindi posible, Sister Christy. Hindi posible yung sinasabi na sabihin lang namin, no, i-create. Kung ano man yung words, there is one illustration na yung doctor, Christian po siya. Sa bawat pasyente niya, every morning, sinasabi niya ganito. Basta every day, just say, every day I feel better and better and better and better and better and better. Natataka yung mga client niya. Basta sinasabi lang nila, every day I feel better and better and better. Hanggang sa, nung una parang ganun lang siya, you know. Tapos every day, I feel better and better. Pag may time sila, kahit hapon na, I feel better and better and better. I'm healed, I'm better, I'm better, I'm healed, I'm better, I'm better. Alam mo, hanggang sa nangingiti na sila when sinasabi nila, until, alam mo, hanggang sa mag-start sila sa church, ay sa hospital. Kasi yun yung paniwanay ko, ano yung sinasabi natin, it will create in our heart. You know, you look in the morning and you say, I'm beautiful, I'm talented, I'm masterpiece, I'm created by God, I'm married, I'm rich, I'm beautiful, I'm strong. Because, sabi nga, let the fool say, I am rich. Let the weak say, I am strong. That's faith. Kahit nakikita mo minsan parang umaga, parang ayokong bumangon, gusto kong magpahinga. Pero alam niyo, lahat ng bagay is true. When we give thanks. Kasi sabi niya, kung naramdaman mong wala ka ngayon, kapatid, glorify the name of the Lord. Kasi it will overtake the blessing sa buhay po natin. Hindi yung parang nararamdaman mo na parang, sabi na, no matter what yung nararamdaman natin, don't give up. Nakasakit ka man ngayon, kapatid, you not treated your sister, your brother, your wife, your husband nice before. But there is a moment na pwede pang paramdam mo yung pagmamahal. Kapatid, when you didn't give time for your family, you didn't focus for your job, there is a moment in our life talaga na parang mararamdaman mo na lang na sa pusong, Lord, eto na, ako ngayon, Panginoon. Kung ano man yung nagawa ko dito, may pagkakataon pa ako. Don't wait for the time na parang wala na pag-asa, kapatid. Sabi ko nga, yung magulang natin, minsan masyado tayong busy, no? Masyado tayong busy sa mga bagay. Hindi natin alam na tumatanda na sila, nagkakaedad na.
nagkakaroon na sila ng karamdaman, humihina. Pero alam niyo, masyado tayong busy eh. Nakapokus tayo. Kung pwede nga lang, no? Kung pwede ko nang ibalik yung lakas na parang, Lord, dagdagan mo pang buhay ng nanay ko para maranasan niya pa, Panginoon. Dagdagan mo pang buhay ng nanay ko para matikman niya yung mga hindi pa niya natikman sa kanyang buhay. Lord, dagdagan mo pa yung buhay ng aking kasama sa bahay o yung aking co-church. Alam niyo po, para mapaidam ko yung pagmamahal ng mula sa Diyos. Amen? So, by faith po kasi lahat eh. Sabi nga, when things go wrong, dapat nananampalataya tayo na may magagawa ang Diyos. Yes. Wala tayong magagawa, kapatid. Hindi sapat yung lakas natin, hindi sapat yung kalakasan natin. Hindi sapat yung maghingi tayo ng advice sa tao na pwede natin panghawakan to. Pero sapat na yung presensya ng Lord para mabago yung determination natin. Sapat na, sabi nga, doon sa Genesis, buksan po natin dito po ako magtatapos. Genesis 1. Genesis. Alam niyo, hindi nag-focus ang Lord dun eh. We will imitate God. Hindi siya nag-focus kung ano yung problema. He focused the solution. He focused for the solution. Amen? In the beginning, God created heaven and earth. Amen. Amen. Okay, number 1. Pakibasa po ng malakas ng magaling. In the beginning, God created the heaven and earth. Number 2. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. Amen. Sabi nga, hindi, mamaya pa siya, pangatlo, doon ako magtatapos. Sabi niya, we don't talk about the problem, kasi most of the time, we talk about the problem. Yeah. Kailangan ko ng pera eh, kailangan ko magpadala ng Pilipinas, ginagawa yung bahay namin, may kailangan ko ng pera kasi may binibili ng band, yung kaibigan ko. Gustong-gusto ko siyang mabili, alam niyo kung magkano po halaga nun? Hindi po, it's me, tinamaan din ako dun eh. Gustong-gusto ko siyang mabili, pero alam niyo, parang ano sa akin, patapusin mo sa bahay. Pero praise God, natapos na siya. At hindi pala biro ang magpagawa ng bahay. Kahit lang pa-renovate lang ng konti po, kasi lumulupig sa amin. Hindi siya, ganun siya kasikat sa bulsa. Tapos may binibenta sa akin ba, alam niyo kung magkano po halaga ng 300,000. Service lang siya nung kaibigan ko, matani kong kaibigan pag umuwi ako, service ko yun. Lagi niya binibigay sa akin, huwag mo nang bayarin, bigay mo na lang. Sabi ko, hindi pa ngayon. Tapos alam niyo po, nakabili siya ng kotse, parang binili nila lang asawa niya eh. Binili nila lang asawa niya, nandun siya, binili nila sa kanila. Tapos ngayon, parang binibigay niya, sabi niya, kuhanin mo na yun, kuhanin mo na yun, kuhanin mo na yun, para magamit niya. Ayun, nagpipray ako. Sabi naman ni Michelle, he declare, and ayan, the truth, you know. Sabi niya, sa Hopia, alam niyo, nako, totoo, it's true! It's true! Hindi ko mapapagawa yung bahay na yun. Sabi ko nga, Lord, I need additional income. Although sumasahod ako ng 2,000 plus. Wow! Sumasahod ako ng 2,000, 1,300 ako kay Kami. Tulad po ngayon, 3 beses ako nag-business, kaya nang sakop yung minsan, yung araw po, no? Naka 200 ako sa kanya. Nung Friday 53 hours, ganun po siya. Tapos, nung Sabado, nagbigay siya ng 100, tapos nung Martes. Kaya lang, eksakto lang siya, minsan di ba matanggihan po. Alam niyo po, talagang, yung biyaya ng Lord, alam niyo, sabi nga, if you are faithful to God, it's not that. Pero the more I feel na malaki ang sahod ko, the more na excited ako magbigay ng tithes ko. The more na malaki ang sahod ko, the more na, sabi ko, ano tong nais mo tong ano. Tapos dati nga, no, may ano ng Hopia, may ganito, may 80, may 105, may 180, kagabi, nagkita kami ni nanay po, yung kumuha ng Hopia sa akin, binigyan niya yung bayan niya 180. Paglabas ko ng metro, nakakita ako ng 20. Nakakita ako ng 20, sabi ko, Lord, I will take this, kukunin ko muna yung aking tithes dito na 2 euro. Sabi ko gano'n, yung 18, pambibili ko ng coffee doon sa church. Kaya, sa susunod, ay, meron na pala tayong coffee, nakita ko eh. May 18 tayo, bibigay ko yun sa church. Pero sabi ko, kukunin ko yung offering ko. So, ay, yung aking tithes. Pero, alam niyo po, hindi siya ha, kasi sabi ko, hindi ko pa nga tinitingnan yung tithes. Hindi yun ha, hindi yun. Pero the secret is this, I've learned the secret. When you honor God first in your life. Yes. Amen. Diba? Hindi siya sa tithes eh. Matthew 6:36, sabi niya gano'n. When you seek first the kingdom of God, and hindi lang siya kingdom ha, and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ano kapatid, hindi lamang financial blessing eh. The health, the love, na minsan sisingilin ka na ng tao, parang sabihin pa niya na, wag muna ngayon, sige gamitin mo muna. Di ba ba? Gamitin mo muna siya kasi alam niyo talagang hindi lahat po no, hindi inform. Hindi wala kasi akong alam talaga sa personal ano niyo na ang sa akin lang talaga parang personal ano ko siya personal. Kaya alam niyo po yung band siguro i-deliver siya ng walang bayad pero alam ko nagigip na ako sa Hopia. Kasi marami sa mga Filipino store na naka-deposit sa mga ano, hindi pa ano tapos yung mga order pa. Ano mo pakiramdam ko sa Lord, I need extra income. Pero yung income na alam ko na
na mag-glorify pa rin kita doon, sabi ko ganon. So sabi ko, nag-desire ako, Lord, I really desire to give you not only 10% but my 15% of my salary. Pero hindi ko po sinasabi na magbigay din kayo ng ganon. Hindi ko po tinetestimony to feel good. Pinetestimony ko to, gusto ko na maranasan din ninyo kung ano yung binibigay ng Lord sa buhay ko. Kasi akala ko dati, hindi na ako makakaahon. Kasi nung unang uwi ko, grabe. Maniwala kahit hindi, and I swear, nearly 1 million yung pinamigay ko. Wow! Grabe. Pati yung nag-tour po kami sa grabe. Sabi nung kapatid ko, si Kuya John, lagi niya sasabi, every time daw nahuhugot ako ng pera, kinakabahan siya at natatakot siya. Kasi alam niya kung paano ako mag-dispose. May dinalaw kami may sakit. Sabi niya sa akin, abang-awa siya. Hindi ko nga, sabi niya, isama mo na lang itong sa akin. Sabi niya, sabi ko, 2,000. Sabi niya, 200. Sabi niya gano'n. Eh ako kasi pag magbigay ako noon, 1,000. Binigyan ko yung isang anak niya ng 4,000. Binigyan ko yung isang maliit na bata 2,000. Binigyan ko yung may sakit 5,000. Binigyan ko yung sa buong pamilya para pumunta kami ng Cavite. Sa akin wala yon. Kasi alam ko may pera ako. Sa akin wala yon kasi sabi ko sa Lord, I want to bless first the people, kung ano meron ako. Pero syempre, nung pangalawang uwi ko, kapatid, hindi na ganon. Nangusap na yung Diyos sa akin kasi masyado talaga ako nung Pero alam niyo, wala akong pinagsisihan. Wala akong pinagsisihan. Kasi alam ko, that moment, naging cause ako, naging instrument ako para magpasalamat sila sa Diyos na hindi nila naranasan. Ay, ano po sinasabi? Kahit pamilya daw nila, hindi sila nakadanas magkaroon ng chocolate or coffee. Tapos sila may salubong na sila, tapos may pera pa. Hindi para magyabang. Kasi kapatid, kung magyayabang lang tayo, huwag na natin gawin. Sayang. Sabi nga, ang lahat ng ginagawa natin sa Lord, dadaan yan sa apoy. Kung anong motibo natin, kung bakit natin ginawa. Bawi. But there is a power, sabi nga, in tongue. Kasi sabi ko na pag uwi ko, gusto kong mag-bless. Sabi ko gano'n, sabi nga, a time to pray, a time to speak. So, dadako po tayo. Yung sa number 1, di ba sabi ng Lord, in the beginning. Sa number 2 po, sabi ng Lord, there is darkness. But He didn't stay in the darkness. He didn't stay in the problem. Di po ba? He didn't talk about the problem. He talk about the solution. Di po ba? Sabi niya sa number 3, pakibasa po ng malakas. Pakibasa po ng malakas. And God said, let there be light. And there was light. Amen. God say, you just simply say the solution. Number 1, number 2, nakikita mo may darkness. Alam niyo, even you are in the situation of being nowhere in your life right now, dumadaan ka kapatid sa matinding pagsubok, I must stay still. Yes. Just take the verse 3. And God said, Yung parang, you speak the word. Sabi nga, nung si Lazarus namatay, di po ba, hindi lamang nanatilo ang Lord na nag-pray. Kundi, spoke, Lazarus, come. Alam mo, ganun din po tayo. Sometimes, prayer, it's really number 1, is good. But we need to declare, we need to speak about our problem. We have, katulad ng tree. Nung tree na gutom yung fig tree, di ba? Gutom na gutom ang ating Panginoon. Nanalangin ba siya na, Lord, nawa magkaroon ba ng bunga itong fig tree na to? Hindi. He simply spoke a words. Sabi niya, hindi ka pakikinabangan, sabi niya, mamatay ka na lang. Pero alam niyo, the moment that he spoke, sabi ng mga disciple, hindi naman namatay. Pero that root, from the root, in the morning, di ba nakita nila, dried? Alam niyo, buhay natin, ganoon din. Kung tayo hindi nagagamit ang Diyos ang buhay natin, kapatid, there is a question mark. Hindi kinukuha ng Diyos ang buhay natin. He just stopped giving life. Alam mo, ang isang bagay na hiram, katulad ng buhay natin, kapag nanghiram tayo, sigurado kukunin talaga na may-ari yun. Hiram yun. Yes. Ang buhay natin, kapatid, ay hiram. Hindi natin alam kung kailan kukunin ng Diyos. Hindi natin alam kung kailan kukunin ng Diyos yung pinahiram na buhay natin. Kaya we have to profit na gamitin natin para sa kapurihan ng Diyos. We have to profit, gamitin natin to para sa kapwa natin, para maging encouragement. Hindi po ba? Kaysa naman tapusin na lang natin ang buhay natin, kapatid, no. Bigyan na lang natin sa Diyos ng buong buo. Nakakapaglingkod pa tayo sa Kanya. So we have to speak for by faith na, Lord, ano man yung nararamdaman ko ngayon, ano man yung nararanasan ko ngayon, ano man yung ginawa sa akin ng tao, I forgive them. Just declare, kasi hindi maririnig nila yun eh. Lagi inject sa'yo yun na, huy, noon, sinaktan mo nga yung asawa mo, huy, noon, sinaktan mo nga yung kaibigan mo, huy, noon, nag-gossip ka nga, huy, noon, nag-chismis ka nga, huy, noon, parang condemnation yun eh. Yes. Hindi ka nga nagbigay, nag-ties mo sa Lord, hindi ka nga nagbigay sa Panginoon eh. Ikaw nakakabili ka ng ganito, hindi ka nga nakapagbigay sa Lord eh. Ikaw nakakapagpadala ka ng ganitong 1,000, hindi ka man lang makapag-ano sa sarili mo sa Lord. Alam mo, yung mga ganong condemnation. But when you speak, Lord, gusto ko mag-desire. When you desire, sabi nga, step in.
Na, ang Diyos ay, Lord, ano ba yung mga desire na nais mong Diyos buhay natin? Pag dinidesire natin ng pamilya natin, Lord, gusto makakilala sa iyo, Lord, ang mga gulang ko, and then we pray. Alam mo, God is positive. Hindi na natin kailangan tabi kalooban ng Diyos o hindi. Of course, kapatid. Pero kung tatanungin natin, Lord, bibili ako bukas ng aeroplano. Kalooban na, yun ang pwede natin pag-pray. Kalooban ba ng Lord yun? Baka tanong sa atin ng Lord, anak, may pera ka ba? Di mo ba, no? Ano, yung mga ginagawa natin sa buhay ng tao, hindi natin yung pwedeng mabili. Yung kaligayahan, na minsan hindi man showy yung tao na nagpapasalamat, but hindi, deep in their heart, tinitreasure nila yun. Ako marami akong treasure sa puso ko. Kaya nananatili ako nakatayo na kahit anumang bagyong dumating sa buhay ko, kahit ano pang pain, kahit ano pang sakit na naranasan ko, marami akong treasure. Marami akong treasure. Marami akong treasure na iniisip na ginawa sa akin ng isang tao. Marami, yung parang nagsisilbing kalakasan na parang naranasan ko to sa buong buhay ko na hindi ko naranasan kung hindi dahil sa kanya. Hindi ko naranasan to. At ganun akong ganun akong humawak ng treasure. Sa puso ko yan, hindi talaga mawawala hanggat may magwagkwentuhan ako na nilalabas ko siya. Pero because I feel good, no? Yung inisip ka lang ng isang tao, kahit binigyan ka lang ng bulaklak, kahit inisip ka lang na, uy, kumain kami, na ano kayong favorite mo? Ay mo ba, naalala kita? Hindi mo ba, yun ang napakalaki, how much more ang tao mag-spend tayo ng time? How much more yung tao mag-spend tayo ng bagay na pinaghihirapan niya ng money? How much more yung tao mag-spend tayo natatawagan ka niya, text ka niya, naisip ka niya. Ano mo, napaka-treasure sa akin, small things lagi sa akin to. Small things means a lot. Hindi mo kailangan gumawa ng malaking bagay, pero syempre, kapag gumawa ka, sabi nga, kapag gumawa ka ng mas malaki na gano'n, parang hindi mo na siya makontain, no? It's about God talaga, parang yung papuri, parang hindi mo na talaga malaman kung paano yung pasasalamatan ng tao na to, although hindi ka man gano'n ka-showy. Parang you protect them with your love, parang gano'n po, no? Kaya ito lang po siya, no? Ito lang ang gusto kong iwanan sa inyo, no? Panghawakan natin yung number 3, na He didn't dwell on the darkness. He didn't dwell on the problem. He didn't dwell in the situation of being nowhere. He dwell. Ang sabi niya doon, nag-expect siya, di ba? Sinabi niya doon, there will be light. Sa buhay po natin, kung nasa darkness man tayo, nasa darkness ang family po ba natin sa Pilipinas, yung asawa ba natin na nasa malayong lugar, may mga problema, yung relasyon po ba natin. Alam niyo, speak. Lord, you reconcile. But step on to sabi nga gano'n, yung parang deny yourself, kung ano man yung bagay na pwede natin ipadama na, okay, hindi ko mapadama siya, but the way na mangumusta ka, the way na mag-regards ka sa kanila, alam mo, ibang bagay na yun, kapatid. Kaya alam mo yung ginagawa natin minsan, pero dito po ako tapos na, marami na tapos na 1 Corinthians 15:58, sabi niya, lahat ng gawin natin sa Lord, hindi po nababaliwala. He will multiply 100-fold. Hindi nasasayang ang mga ginagawa natin, yung pagmamahal natin, yung pakikinig natin. Alam mo, sabi nga na, Lord, hindi mo kailangan tandaan, anak, lahat ng binabasa mo. When you need it one day, sabi niya, it will come out. Di po ba? I can give you a good testimony right now. I can preach very good words right now. Pero kung hindi nyo makikita sa buhay ko to, walang anointing. Na-bless lang kayo, kapatid. Mabibless lang kayo, matuwa lang kayo. Pero after that, there's no anointing. Ang mahalaga doon, yung anointing na dadali ng isang tao. Yung mahalaga doon, yung anointing ng salita ng Diyos, inandun siya sapagkat alam na nga, nakikita ni Taning pinamumuhay po natin. Amen? Let's pray. Hallelujah.